Mga proyekto kontra baha at water supply ang kabilang sa nabito o tinanggal ng Pangulo. Yan at iba pang laman ng 2025 national budget. Hinimay ng GMA Integrated News. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. Sa pinirmahang 2025 national budget ng Pangulo kahapon, vinito o tinanggal ng Pangulo ang 181 na mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng kabuang 26 billion pesos. Maliit na porsyento lang yan ng kabuang 288 billion na isiningit na lang ng mga mababata sa bersyong ipinasa ng Bicameral Committee at wala sa orihinal na National Expenditure Program na unang isinumite ng Pangulo sa Kongreso. Sa pagsusuri ng GMA News Research, halos lahat ng mga navito, mga flood control projects, proyekto para sa water supply, at meron din mga navito na isiningit sa budget para sa mga multipurpose building. Pinakamalaki sa mga navito ang flood control sa Region 3 o Central Luzon, Bicol Region, Metro Manila at Ilocos Region, ilan sa mga rehiyong sinalanta ng matitinding pagbaha ngayong taon. Pero paliwanag ng DBM, hindi ibig sabihin na hindi prioridad ang flood control o water supply. Yung mga lumabas na hindi pa talaga implementation ready or ambiguous projects, yun po yung tinanggal. May mga nakita po sila doon na identify ng mga projects sa mga lugar na hindi mo nga mahanap sa mapa eh. Kaya syempre, hindi po natin yun in-include. Higit sa 168 billion pesos din ng mga unprogrammed appropriations o mga items sa budget na wala pang malinaw na pagkukunan ng pondo. Kabilang dyan ang halos iba't ibang pondo para sa ayuda, tulad ng 50 billion para sa 4Ps, 1 billion para sa pambansang pabahay, at 1 billion para sa pensyon ng social indigents. Malaki rin ang natanggal na halos 77 billion para sa priority social programs, para sa health facilities, TESDA, CHED at iba pa. Nauna na ipiniliwanag ng Pangulo, lumobo kasi ng 300% ang unprogrammed appropriation sa ipinasang budget ng BICAM at kailangan magtanggal para hindi masyadong lumaki ang budget deficit o kakulangan ng budget kumpara sa kinikita ng gobyerno. Ang hindi tinanggal pero hinigpitan ng paglabas ng pondo, ang 26 billion pesos sa halaga ng ayuda sa kapos ang kita o AKAP na puna ng ilan ay tila pork barrel ng mga mababatas at maaaring magamit sa kampanya. Ang AKAP sa 2025 ay pangalawang taon na sa budget. Ngayong 2024 ayon sa DSWD, halos 5 milyong benepisyaryo o mano ang nakinabang sa AKAP, kabilang ang mga magsasaka at mangingisda. Sa 2025, hindi lang DSWD, kundi DOLE at NEDA ang tutukoy kung sino makakatanggap nito. Kaya po yan sinubject ng Presidente ng conditional implementation. So kailangan pong makita hindi lang po ng DSWD, kundi pati po ng DOLE sa Canada para po we can assure na yung paggagamitan ng pondo ay mapupunta doon sa tama. So nandyan po nakapaloob ang DOLE dahil sila po yung makakapag-identify sino po ba talaga doon sa mga minimum wage earners natin, yung mga kapos ang kita. Pero sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon, sinabi niyang malaki pa rin naman ang magiging papel ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng mga makakatanggap ng AKAP. Don't be naive. Always sa ating life in the Philippines, there must be some people who initiate. That's the thinking that you should have about this. Be broad-minded about it. Hindi naman na yung gobyerno alam niya lahat ng paghihirap. It should come from the lower levels. So sabihin na, Mr. Executive Secretary, kailangan nito ng AKAP. Hindi naman namin kilala lahat ng tao na nangangailangan, yung medyo may kahirapan ng konti. That's why we have this interaction. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.